Kasagsagan na nga ng pangangampanya ng mga kandidato sa federal election sa Canada. Binisita ng Omni News ang komunidad sa Manitoba kung saan maraming Pilipino ang tinatawag na tahanan ng probinsya. Ang mga isyong mahalaga sa kanila at bakit di dapat balewalain ang boto ng mga Pilipino sa lugar sa ulat ni Teresa Redula. Pag pumunta na ang iyong mga kamag-anak dito, may ripple effect na yon. Parami ng parami. Dekada 80 nang dumating si Perla Havate sa Winnipeg. Panahong iilang libo pa lamang ang mga Pilipino sa syudad. Pero ngayon ito na ang may pinakamalaking per capita population ng mga Pilipino sa anumang lalawigan sa Canada. We're now probably having our fourth, if not fifth generation of Filipino Canadians. Higit 1.3 milyong katao ang populasyon ng Manitoba ayon sa 2021 census. 70,000 sa kanila mga Pilipino. Marami sa kanila naririto sa Winnipeg at aktibo sa iba't ibang aspeto ng lipunan. Dahilan kung bakit ayon sa mga eksperto, hindi dapat maliitin ang kanilang boto. The Filipino-Canadian community in Winnipeg, in all parts of Winnipeg, is very engaged with the community. Like they don't stand away from the community. They're very involved at the community level. And so a politician really have to pay a lot of attention to this special population. Leader na ngayon ng Philippine Heritage Council of Manitoba si Havate. Aniya, ang mga problemang nasaksihan noong kararating pa lamang sa probinsya, nararanasan pa rin daw ng newcomers hanggang ngayon. Sentro rito ang mga issues sa immigration at credential recognition. Yung problema ng ating mga healthcare workers na mga nurses from the Philippines who are trained and when they come here, hindi sila nabibigyan ng pagkakataon o kung meron man, talagang pahirapan para bago sila makapasok. Mahirap bumalik sa propesyon kung ano yung trabaho nilang makukuha, minsan doon na sila napapako. Bukod dito, nasa isipan din daw ng mga Pilipino sa Winnipeg ang mga isyong nararanasan din ng kabuuang populasyon ng lungsod. Nandiyan yung homelessness, yung housing, poverty, infrastructure. Siyempre dahil dito sila nakatira sa Winnipeg, yung ginagamit nila mga kalsada, yung mga tulay, concern din nila yun. Tapos yung public safety rin. Kasi lahat naman ng city, di ba, meron silang level of crime. Gayunpaman, hindi lang daw nakasentro sa mahalagang issue ang boto ng Filipino-Canadians ngayong federal election. Ang desisyon ng mga Pilipinong botante sa Canada, maaari rin daw apektado ng kultura at mga paniniwalang kanilang kinagisnan. A lot of new Canadians have been more oriented to the Liberal Party of Canada, and in large part because the governing party that facilitates new Canadians or immigrants into Canada, often there's a connection between the government and its party and the new Canadians. But just because you're Filipino Canadian doesn't necessarily mean you vote Liberal. You might have a conservative view, like a small C conservative view about the world and traditional values. Pero sa isang ulat ng Statistics Canada noong 2022, kung saan siniyasat ang datos mula 2020, nakitang isa ang mga Pilipino sa mga grupong pinaka-hindi bumoboto sa eleksyon sa Canada, mapa federal, provincial o municipal man. Bagay na tila nagbabago na raw sa parating na halalan sa April 28. Halimbawa dito sa Winnipeg North, di ba? Ito kasi yung pinakamaraming Pilipino dito sa Winnipeg. So makikita mo pag sa Facebook or sa TV or pagka naglalakad ka sa doon sa mga areas dito, pag meron mga grupo na nangangampanya, nagdo-door to door, titignan mo kung gaano karaming Pilipino yung kasama ng kandidato, ganon. So doon masusukat na involved din yung community natin. Mahalaga kasi ito na ang ating bayan at kung anong direksyon ang gusto nating patutunguhan at gusto nating marinig ang boses natin, importante talagang ma-involve sa halalan. Teresa Redula, Omni News, Winnipeg.